kay Basti ulit mga boss, pandagdag lang natin doon, Kasi etong si ano ba, paano ba bigkasin ito? Si Grijaldo, mga kababayan, 'di ba sinasabi na kinausap ako ni Dan Fernandez at ni Benny Abante na ganito, no? Ito daw po yung script, ito daw yung sabihin ko, ganyan, etc., etc. Ngayon po, mga kababayan, nakakita na naman ng butas yung pong nakababatang Duterte, no? Hindi naman, sabi niya, kung ipitin yun, suportahan natin. Sabi, Mayor Sebastian Baste Duterte says he is willing to help Police Colonel Hector Grijaldo. Kasi po, mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez ay nagbitiw po na kumbaga parang tipong hahabulin ka namin, kailangan patunayan mo yung ibinibintang mo sa amin, etc., etc. Yung mga ganyan ho ba, mga bossing? Kung a-attend to, sabi, eto naman po, mga bossing, no? Eto po, mga bossing, ano, wala naman daw pong bearing ito eh. Ibig sabihin, hindi ganong importante sa hearing itong si Grijaldo. Kumbaga, mga kababayan, si Kernel Garma po may sinabi, no, about doon sa siguro doon sa pinaka reward system. Sabi ni Garma, gusto niyo po na may pangalawang tao na magsabi na alam din nila to, tanungin niyo po si Grijaldo. So, confirmation lang po yung kanya, mga bossing. After nun, wala na. No? Ngayon, nagpasikat. Ang sinabi, dati sinabi daw ni Dan Fernandez na ganito ang sabihin, ito ang script, etc., etc. O ngayon, syempre, kapag ka ganun, mga kababayan, na sinabi, di ba? Patunayan mo. Hahagilapin ka namin. Ngayon, kay Baste, kung ipitin yun, wala yung sweldo, magdadagdag ako. Aba, ayan, may papiso-piso na naman. Yung 20 pesos na bigas nga po, hindi kayang bilhin ng... hindi, mali. No? Yung lagpas 20 pesos nga po na bigas, hirap na hirap po at araw-araw po isinisigaw ng mga DDS. Tapos mag-aambagan pa, basta. Let's make it real. Binibigyan nila. Kumbaga, etong mga to, mga kababayan, yung kampo ng mga Duterte, no? Ano yung tipong makakita sila ng konting butas. Ito, butas to, ganito. Naku, ito. I-highlights po nila yan. Akala nila, makaka-apekto o sasakyan ng taong bayan. Wala na po, parang wala. Okay. Yan, meron na naman silang issue. Okay, sige. Pass na lang po, mga kababayan. Ano? Pass na lang po. Sabi ni hacker, kinakabahan ako dito. Yung lakas ng kabog ng dibdib ko, parang sumasayaw. Pwede nang magpuno, pero wag naman below the belt. Sinabi nila to lahat Kasi demokrasya naman yan. Kasi baka matulad ka na. Kinakabahan ako kay Percy. Makita mo man ako sa Pilipinas, may sarili akong army. Ayan no? Alam mo naman na ang kalaban mo, mga Duterte. Alam mo naman kung ano mga pinaggagawa, di ba? Nakikita nyo naman po sa mga balita. Sa tingin mo, lalakad akong mag-isa? Kung makita nyo naman ako sa Pilipinas, kung makita nyo, siguro kapag umuwi ako dyan, 2 beses sa isang taon. Pinakamatagal na, 3 araw o 1 linggo. Pero pag nakita nyo ako dyan sa Pilipinas, siguro 6 ang kasama ko. Papasigurado ka ba? Di ba? Kung merong riding in tandem na babanat sa akin, malamang sa alamang din, yung riding in tandem na yun, ubus din yun. Hindi ka magpapasigurado, syempre. Di ba? Kaya lang, kailan pa kaya yun? Kailan nyo pa ako yayariin? Dito ako nakatira. Buenas nyo kung matsyempuhan na. Pero kung matsyempuhan nyo nga ako, syempre may kasama ako. Hindi naman tayo aanga-anga na ito ang mga kalaban mo. Tapos, ikaw kampante ka na maglalakad lang. Di ba? Tuloy na natin ito. Ano sabi? Paawa. General. Ano to? Kernel? Malaki sweldo nito. Hina-highlights lang ni Baste Duterte. Kumbaga,
kunyari paawang-paawa, ayun. Kung ipitin yun, walang sweldo yun. At as if namang hindi nakapag-ano yan, nakapag-ipon yan. Kernel ang kanyang ano, ranggo. Sabihan ninyo ako, mag-aambag ako. Let's make it a real thing. Hindi ipitin yan. Gusto lang alamin kung saan galing yung pinaghuhugot niya na walang katotohanan. Na hindi naman siya talaga big deal doon sa hearing na yun. 'Di ba? Oh, gawin talaga natin 'yon. Ipakita natin na kahit maliit lang kami, lalaban kami. Basta ang ipakita mo na lang sa amin, yung pananampal mo, okay na kami do'n, no? Dahil yung sa mga DDS, yung mag-aambag-ambag, karamihan nga sa DDS, iyak ng iyak sa ₱20 na bigas. 'Pag lumagpas ng 20, 21 na, eh, wala na. Sabi ni Len Kalinsky, sumaling pusa lang yan sa Quadcom. Kumbaga, ang naging parte na lang niya lang do'n, mga kababayan, kung gusto niyo na mapatunayan itong sinasabi ko, tanungin niyo po si Grijaldo, gano'n lang po, 'no? Puwede namang hindi napatulan yung sinabi ni ano, yung sinabi ni Garma no'n. Pero pinatulan po, kumbaga gustong makasigurado ng Quadcom. Tinanong siya, umepal naman. Umepal, 'no, nakisali na. Nagsabi pa ng hindi katotohanan. Kaya sabi ni Dan Fernandez, patunayan mo yang sinasabi mong ibinibintang sa'min. Umattend ka sa Quadcom. 'Di ba sabi ni Monolito Enriquez, sabit kasi yan sa pagkategi ni Barayuga kaya kumampi kina Bato, baka sakaling makalusot. Mas madidiin siya dun, 'di ho ba? Anyway mga kababayan, pang-ilan na tayo? Dumako ho tayo dito sa si PRRD, tapos si Marbil, eto ang dating Pangulong Duterte. Ayan! Ito na. Eto na mga kababayan, yung kung ako ang presidente sa panahon na yan, tegi na yan si Trillanes. Game ha? Pakinggan ho natin ang dating Pangulong Duterte mga kababayan. PFPRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, criticize Trillanes. Ni Trillanes, ang bakla na yan. Walang Kailangan ba ganun? Yung bakla na yan, in fairness naman po dapat mga kababayan, matuto tayo na hindi natin ginagawang yung tipo bang panghamak ng tao, yung bakla, tomboy, or whatever. Hindi po pantay-pantay dapat tayo. Actually mga bossing,